UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong araw at pagkakataong bigay niya sa atin. Kamusta na mga kasangbahay? Kamusta na Marie? Sa lahat ng kailangan ng gumising, time check muna tayo. 4:31 AM na sa buong Pilipinas. Good morning Kuya at good morning. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Sunny, at kumusta sa ating mga manunood? Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Miyerkules, April 26, 2023. Mula dito sa Burbank sa California, USA, ako si Sunny Cos. At mula naman dito sa Round Rock, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Public service workers sa Canada hinikayat na tanggapin ang alok na deal ng pamahalaan. Bed Bath & Beyond ng US nagsumite ng bankruptcy protection. Mabilis na pag-init ng karagatan bunsod ng climate change, ikinababahala ng mga scientist. Pagbebenta ng ilang instant noodles mula sa Malaysia at Indonesia, itinigil ng Taipei. Joe Biden muling tatakbong Pangulo ng Estados Unidos. Northern Lights nagliwanag sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Una sa ating mga umatikabong balita. Nagpapatuloy ang pagwewelga ng libo-libong public servants sa Canada. Sa gitna nito, nanawagan ng government officials sa union representatives ng public service workers na tanggapin ang bagong deal na inaalok nito. Ito ang umatikabong balita ni Orlin Quijano. Nanawagan si Canadian Finance Minister Chrystia Freeland sa union representatives na tanggapin ang bagong deal na inilatag ng federal government. Anya, very fair ang terms ng panibagong agreement na ito. Patuloy naman ang pagwawelga ng Public Service Alliance of Canada o PSAC, ang union na kumakatawan sa libo-libong federal workers sa bansa. Kinumpirma ni Chris Aylward, National President ng PSAC, na karamihan sa kahilingan ng union ay natugunan na ng gobyerno. Ngunit patuloy pa rin ang negosasyon patungkol sa wage increase, remote work, ban sa contracting out work at priority sa senior staff. Sa kasalukuyan, ang apat na key demands na ito ang kinakailangan pang maresolba upang magkaroon ng kasunduan. Orlin Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Huwag muna tayong umalis sa Canada, Sunny. Nag-rally ang flight attendants sa major Canadian airports dahil sa hindi sapat na sahod na natatanggap sa kanilang mga trabaho. Batay sa Union na kumakatawan sa 18,500 flight attendants sa Canada, nagtatrabaho ng average 35 hours ang mga flight attendants kada buwan nang walang tinatanggap na kompensasyon. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus. Nagwelga ang mga flight attendants sa apat na major Canadian airports araw ng Martes, April 25. Ito ay upang tutulan ng anilay hindi makatarunang working conditions. Ayon sa CUPE na kumakatawan sa 18,500 flight attendants sa Canada, maraming oras na present ang flight attendant para sa kanilang employer nang walang katumbas na sahod. Dahilan upang magresulta ito sa average na 35 hours kada buwan nang walang compensation. Nangangahulugang itong maraming ginagawang trabahong flight attendants, subalit hindi sila binabayaran. Gaya ng service preparation, boarding, deplaning, at iba pa. Sa kasalukuyan, nakikipagnegosasyon para sa isang bagong collective agreement ang CUPE flight attendants ng Air Transat. Sa mga susunod naman taon, nakatakdang ma-expire ang agreements sa ilang pang airlines gaya ng WestJet at Air Canada. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Dito naman tayo sa Amerika, Marie, para sa foreign business. Ako, alam mo to, Marie, itong business na ito, medyo sad news ito. Dahil nagsumite ng bankruptcy protection, Marie, ang Bed Bath and Beyond ng Estados Unidos. Samantala, inanunsyo naman ng NIDEC ng Japan ang unang pagkalugi sa loob ng 10 taon. Ito ang umatikabong balita ni Noni Ramos. Nagsumite ang kumpanyang Bed Bath & Beyond ng bankruptcy protection noong linggo, kasabay ng pag-anunsyo ng pagsasara ng 640 stores nito. Kasama sa locations na isasara ang 120 Bye Baby stores na nagbebenta ng specialty baby products gaya ng strollers, car seats at nursery features. Ayon sa kumpanya, sa ngayon mananatiling bukas ang Bye Baby at ang website nito. Kaagapay ang pag-secure ng negosyo ng loan na $240 million o 13.3 billion pesos para sa operations. Naghahanap ng buyer ngayon ng Baby Bath & Beyond para sa kanilang negosyo. Kung walang mahanap na bibili sa negosyo, maaring maliquidate at magsara ng tuluyan ang kumpanya. Sa bansang Japan naman, iniulat ng electric motor maker Nidec Corp ang pagkalugi ng 24.3 billion yen o 10 billion pesos sa unang quarter ng 2023. Ito ang unang quarterly loss ng kumpanya dahil sa gastos sa restructuring at kakulangan ng resources. Gaya ng Bed Bath & Beyond, naghahanap din ang kumpanya ng buyer para makaiwas sa liquidation. Nagplano na rin ang NIDEC na maglunsad ng closing sales sa Miyerkules. Samantala, inanunsyo naman ng Taiwanese company na Gogoro na maglulunsad dito ng battery swapping electric scooters sa Pinas. Plano ng kumpanya na mailabas ito bago matapos ang 2023 pagkatapos mag-expand sa ibang Asian countries gaya ng China, India at Indonesia. Para sa pag-swap ng batteries, maglalabas ang Gogoro ng swap stations na tinatawag na Go Stations sa gas stations, convenience stores at parking lots. Malaki ang maitutulong ng electric scooters sa transportation cost, traffic congestions at air pollution. Noni Ramos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malungkot na balita ngayon sa Bed Bath & Beyond kasi last week naman isang yung Tupperware na popular product items din, hindi lang dito sa US kundi sa iba't ibang panig din ng mundo. Pero punta muna tayo sa Asia. Blacklisted naman sa Vietnam ang 14 na cough syrups. Kasunod dito ng pagkasawi ng mga bata sa maraming bansa bunsod ng cough syrups. Ito ang matikabong balita ni Jane Robles. Nagbabala ang Vietnam's Ministry of Health kaugnay ng cough syrups na ipinagbabawal sa ilang bansa. Nagdulot ang mga ito ng kamatayan o matinding pinsala sa bato sa daan-daang mga bata. Kamakailan, nakatanggap ang Health Ministry ng kaugnay na babala mula sa International Criminal Police Organization o Interpol. Sinasabing naglalaman ang mga produktong ito na gawa sa India at Indonesia ng diethylene na maaaring magdulot sa users ng malubhang pinsala sa kalusugan o kamatayan. Ayon naman sa Drug Administration ng Vietnam, hindi nabigyan ng registration certificates at certificates for imports ang mga produktong ito sa Vietnam. Upang matiyak naman ang kaligtasan sa mga gumagamit, agad na inutusan ang health departments sa mga probinsya at lungsod na magpakalat ng impormasyon tungkol sa panganib ng mga produktong ito. Hiniling din ang pagsasagawa ng mga inspeksyon sa pharmaceutical business establishments upang matukoy kung may mga ganitong produkto o mga gamot na walang origin o hindi pa aprobado. Noong October 2022, maraming gumamit ng mga partikular na cough syrups ang namatay sa Gambia. Ayon sa World Health Organization o WHO, iniuugnay ang mga kamatayan na ito sa 4 na produkto. Partikular na ang promethazine oral solution, Coughex Malin baby cough syrup, Macof baby cough syrup at Magrip in cold syrup na gawa ng Maiden Pharmaceuticals Limited ng India. Jane Robles, UNTV News and Rescue, Vietnam. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito
Ito naman Maria, take note sa mga mahilig sa mga instant noodles dahil itinigil ng Taipei ang pagbebenta ng ilang instant noodles mula sa Malaysia at Indonesia. Ayon sa City Health Department ng Island Territory, nakakita ng cancer-inducing substance sa dalawang brands ng noodle o ng noodle brands. Ito ang umatikabong balita ni Sierra Yambao. Nagtataglay ng cancer-inducing substance ang dalawang uri ng instant noodles na gawa ng Southeast Asian brands ayon sa Health Department ng Taiwan. Batay sa ahensya, natagpuan ng ethylene oxide sa batch ng Alay White Curry Noodles mula sa Malaysia, gayon din sa isang batch ng Indomie Special Chicken Flavor Noodles mula sa Indonesia. Iniuugnay ang chemical compound sa lymphoma at leukemia. Natuklasan sa pagsusuri na nadetect ang ethylene oxide sa noodles at flavor packet ng Malaysian product, ngunit natagpuan naman ito sa flavor packet lamang ng produkto mula sa Indonesia. Hiniling naman sa retailers kung saan nakuha ang samples na alisin agad ang dalawang produkto sa kanilang stores. Inihayag din ng Health Department ng Taipei ng planong pagmultahin ng mga importers ng mga produkto na aabot sa 8,700 ringgit hanggang 29 million ringgit o katumbas ng 104,000 hanggang sa 348 million pesos. Nakakalason ng ethylene oxide kapag nakain o nalanghap. Maaari itong magdulot ng matinding irritation sa balat at mata ng sinumang magkakaroon ng kontak sa substance at maaaring maging sanhi ng birth defect at hereditary defects. Ayon naman kay Chen Yingting, isang health official ng Taiwan, ginawa ang pagsusuri sa instant noodles sa lungsod sa pamamagitan ng random selection ng 30 products mula sa supermarkets, convenience stores, mga palengke, Southeast Asian food shops at wholesale importers sa lungsod. Sherry Yambao, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. US politics naman tayo, Sani. Opisyal nang inanunsyo ni US President Joe Biden ang muling pagtakbo bilang punong ehekutibo ng Amerika. Ito ay kahit mayorya ng American nationals ang naniniwalang hindi na dapat siya pang muling kumandidato batay sa ilang survey. Ito ang umatikabong balita ni Kat Carriedo. Kinumpirma na ni US President Joe Biden ang plano nitong muling pagkandidato sa pagkapangulo ng Estados Unidos. Ang kanyang running mate sa 2024 si Vice President Kamala Harris. Sa edad na 80, si Biden na ang pinakamatandang US President sa kasaysayan. At magiging 86 years old na siya sa pagtatapos ng ikalawang termino na ipinag-aalala ng ilang mga botante. Umaga ng April 25 nang ilunsad ni Biden sa social media ang kanyang campaign sa pamamagitan ng isang 3-minute video na nag-umpisa sa isang one-word pitch, freedom o kalayaan. Samantala, tinawag namang out of touch ng Republican si Biden dahil sa planong re-election. Ayon sa mga ito, nagbibilang na umano ng mga araw ang mga US citizen hanggang sa bumaba na ito sa pwesto. Sa ilang survey, mayorya ng mga Amerikano ang naniniwalang hindi na ito dapat pang tumakbong muli. May ilang Democrats din ang may kaparehong paniniwala. Nauna nang maglunsad ang kanyang bid si Donald Trump para sa Republicans. Ibig sabihin, isang Biden versus Trump pair ang posibleng rematch sa November 2024. Ito ay bagaman maraming kandidato pa ang inaasahang magdeklara ng kanilang kandidatura. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging maagang usapang politics dito sa US, Marie. Pero dito naman tayo sa climate change naman tayo na babahalang mga eksperto sa mabilis na pag-init ng mga karagatan sa mundo na makakaragdag o nakakaragdag sa global warming. Ngayong buwan na naitala ng global sea surface ang isang bagong high record temperature. Ito ang umatikabong balita ni Denise Galang. Hindi lubos na uunawaan ng mga eksperto kung bakit patuloy ang mabilis na pag-init ng mga karagatan sa mundo. Ipinag-aalala rin ng mga sayantipiko ang pag-combine nito sa iba pang weather events. Maaari kasing maging dahilan ito upang maabot ang panibago at nakababahalang antas ng temperatura sa mundo sa pagtatapos ng susunod na taon. Naniniwala rin ang mga ito na isang matinding El Nino weather event ang nakatakdang mangyari sa susunod na mga buwan. Isang weather system ang El Nino na nakapagpapainit sa dagat. Dahil sa mas mainit na mga dagat,
maaapektuhan ang marine life na magreresulta sa mas matinding weather at mas mataas na sea levels. Sa nakalipas na 15 taon, tumaas ng 50% ang accumulated heat ng mundo at malaking bahagi nito napupunta sa mga karagatan. Danis Galang, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O sani talagang nakababahala ang mga weather reports natin. Pero ito naman on a lighter note, nagliwanag sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos ang Northern Lights. Isang buwan ito pagkatapos na masilayan ang Aurora Borealis sa night sky ng Northern United States. Ito ang matikabong balita ni Abby Valdez. Nasilayan ng mga tao sa Northern United States at mga bahagi ng Canada ang nagliliwanag na atmospheric phenomena araw ng Linggo, April 23 hanggang umaga ng Lunes, April 24. Tinatawag itong Aurora Borealis o mas kilala bilang Northern Lights. Naging dahilan ito ng pagliwanag ng night skies mula sa California hanggang Maine. Hindi pangkaraniwan ang viewing area mula North Carolina hanggang Washington, D.C. Nakita rin ito sa West, Midwest, Southwest at Great Plains regions. Sa labas ng Estados Unidos, naging visible rin ito sa kalangitan ng Toronto at United Kingdom sa Stonehenge. Punsod ang light show sa Northern Hemisphere ng isang matinding solar storm na nakaapekto sa mundo ayon sa Space Weather Watch. Sinundan ng bagyo ng isang solar flare o coronal mass ejection mula sa araw noong Biyernes na nakadirekta sa planet Earth ayon sa Space Weather Prediction Center ng National Oceanic and Atmospheric Administration. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alam mo, Maris, sa mga bucket list ko yung Northern Lights eh. Sana all, ano? Pero layo natin sa northern part ng US kasi eh. Nasa southern part tayong dalawa eh. Pero dito muna tayo, public service muna tayo, Marie. Magsasagawa ng financial literacy session para sa mga kababaihan sa Toronto, Canada. Samantala, epektibo na ang bagong business hours ng Philippine Migrant Workers Office at Consular Section ng Konsulado sa Oman. Ito ang umatigabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Inaanyayahan ng ating mga kababaihan sa Toronto, Canada na dumalo sa isasagawang financial literacy session. Gaganapin ito sa April 28 alas 7 hanggang alas 8 ng gabi via Zoom. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Migrant Workers Office sa Toronto sa facebook.com/MWO Toronto. Ipinapaalam naman sa ating mga kabayan sa Oman na epektibo na ang bago nitong business hours. Bukas ang tanggapan ng Migrant Workers Office at Consular Section ng Konsulado mula Linggo hanggang Huwebes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Inimbitahan naman ang ating mga kababayan sa San Francisco, USA na dumalo sa gaganaping investment and tax briefing. Gaganapin ito sa May 7, alas 5 ng hapon PST via Zoom. Sa mga interesadong dumalo mag-register lamang sa tinyurl.com/ITVSFO. At bukas din ito sa dual citizens, Filipino expats at foreign investors. Samantala, sarado naman ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa May 29 Lunes dahil sa pagunita ng Memorial Day. Sa mga kababayang may appointment sa araw na ito, maaaring mag-email sa passport@themembassyus.org o legalization@themembassy-us.org para sa instructions or rescheduling. Kung may emergency, maaaring naman tumawag sa Embassy Hotline na 202-368-2767. At yan mo ng latest mga kabayan, ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ayan, ito naman Sani ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Pwede bang bumati? Yes, pwedeng bumati! Ayan, narito naman ang pagbati mula sa ating kababayan.
Jonas December Batukan, dito po sa Florida, USA. Binabati ko po ang mga kapatid dyan sa lokal ng Naga, sa Camarines Sur, at pati na rin po ang aking pamilya dyan sa Pilipinas. Miss ko na po kayo. Maraming salamat po sa Diyos. Ayan, ang ikli pero masayang pagbati ng ating kababayan mula naman sa Florida. Sani, mauna na ako, binabati natin ang ating mga kababayan dito naman sa Texas, USA na laging nakaantabay sa lahat ng programa ng UNTV. Gayon din ang ating mga kababayan dyan sa San Pedro, Laguna. At kung nasaan si amigo Sherwin, kung nasaan ang ating mga hot springs. Yan, kumusta po kayong lahat? Kumusta po sa aking mommy, si Mami Josie Maufit Gabot. At syempre sa aking anak na nandyan din sa Chrysanthemum Village, San Pedro, Laguna, si John Michael. At sa aking mi amor, wala man siya ngayon dito, ay responsable pa rin siya sa aking mga setup. Kahit na umuulan dito Sunny ngayon, buti na lang meron tayong maganda-gandang location dito naman sa city government ng Round Rock. Yan. Go ahead, Sunny. Hoy, ako umuulan naman dyan sa inyo, Marie. Dito sa lugar namin is a lovely day. Dito sa Burbank, California. Alam mo, Maria, itong Burbank, California ay ang home to the entertainment capital of the world. Kung Hollywood yun, dito yung home nila. Dahil karamihan ng mga studios ay nandito, Marie, yung mga Warner Brothers, Disney Studios, nandito sa lugar ng Burbank, California. Napakaganda ng araw ngayon dito sa lugar namin. Pero binabati na rin natin muna, Maria. Kung bumati ka, ako rin ay mag-greet na rin. Siyempre, unang-una na sa lahat ay ang ating mga April celebrants dito naman sa Los Angeles. Nakasama natin ang ilan sa kanila last Sunday sa Bredner G natin, nakasama ang Bible Reader Society sa Los Angeles. Siyempre, binabati natin unang-una na sa lahat si Armin at saka si Irene Sinca. Happy Sabbath anniversary. Ganon din sila si Tess Abalos at ang ating mga KKTK na mga Sabbath celebrants, Maria. Nandiyan din si Yani, si Josh, si Nicole, at saka si... sino nga ba yung isa? Nakalimutan ko na. Si Marami-rami nga. Ayan, si Chloe. Happy Sabbath anniversary sa inyo. Medyo may Alzheimer's na naman ako. Happy Sabbath anniversary. Ganon din, syempre, kay Brother Mark at saka kay Sis Eileen na kanyang butihing may bahay. Happy Sabbath sa inyong lahat. Nakasama natin sila last weekend Maria. Nagkaroon kasi dito sa LA ng dapat magkaroon din siguro sa inyo nito, Marie. Zumba. Sponsored ng ating mga kasama sa Bread Society Los Angeles Chapter Fitness dito sa LA. Diyan naman yan sa Griffith Park ginanap, Marie. At ganoon din, binabati natin siyempre, Marie, di natin makakalimutang batiin at i-shout out ang mga nanonood sa atin ngayong araw sa UNTV Channel 37 at sa ating Radyo La Verdad 1350 sa buong Pilipinas, sa mga nakikinig sa atin na mga kasangbahay natin sa buong Pilipinas at mga nakatutok sa atin ngayong araw na ito, Marie, sa ating mga social media accounts sa YouTube at sa Facebook. Nandiyan dyan lagi si Aurora at saka si Erwin Azul. Shout out sa inyo mga taga-LA yan. At ganoon din ang ating mga nanonood dyan sa Pilipinas, sila Vivian Moneda, Daniel Valdez, Ireneo Chamiso, at iba pang mga di natin mabanggit na Marie. Marami silang nanonood lagi sa atin araw-araw sa UNTV. Salamat sa Diyos sa inyong patuloy na pagtutok sa UNTV sa maghapon at sa magdamag. At ingatan nawa tayo ng Panginoon sa araw na ito, Marie. Alam mo, Marie, na pag-uusapan natin yung kaninang Aurora Borealis na ating bucket list dalawa. Pero nabanggit din natin, siguro part din yan ng yung weird changes ng ating mga weather dito dahil hindi naman tayo laging dinadaanan dito ng Aurora Borealis sa area ng US. Diyan sa lugar ninyo, maulan-ulan ngayon at sa amin naman ay maaraw-araw ngayon. Ganon din. Kanina ay nag-anunsyo pala, Marie, mabanggit lang natin ang weather services ng severe pollen dito sa amin naman sa California at sa iba't ibang bahagi ng US dahil pala yan, Marie, sa naging mga pag-ulan-ulan itong January, February at naging maaga ang pagsibol ng mga bulaklak. Kaya ikaw ay ina-allergy ngayon sa lugar niyo. Dito sa amin, marami ring may allergy, Marie, sa mga area natin ngayon. Pero Maria, nandito na, kasama na natin ngayon ang ating amigo Sherwin mula dyan sa lugar ng Laguna na nabanggit mo na maraming mga spring. Ginahanap namin ni Klein niya dito ngayon sa LA sa may hidden spring dito dahil mukhang kailangan na namin magbakasyon dalawa.
Pero tawagin na muna natin ang ating amigo Sherwin sa Pilipinas. Amigo Sherwin, ano ba ang ating mga humahataw na balita sa buong Pilipinas na ating aabangan? Yes, good morning, Sunny at Marie. Tama si Marie, maraming spring dito sa Laguna. Merong mainit at meron ding malamig. Pero parehong patok yan sa panahon natin ngayon dito sa ating bansa. Marami kasing private hot spring resort dito sa may bahagi ng Calamba, tapos dyan sa Pansol, Los Baños. Ngayon, gusto mo naman ng malamig, Sunny at Marie, yung Mahayhay Falls nandyan, yung Bato Spring dyan sa may bahagi ng San Pablo, Laguna. Ayan, malalamig ang tubig dyan. Kaya tamang-tama sa panahon natin ngayon dito sa Pilipinas na mainit, talagang matindi ang init, especially pagka alas 11 hanggang alas 2 ng hapon. Ayan. At oo, dyan sa inyo, Marie, maulan, no? Sabi mo. At kay Sunny, mukhang maganda-ganda naman ang panahon. Pero ang isa sa mga abangang balita, yung dapat ngayong araw ang deadline ng SIM registration. Pero may good news tayo sa mga kababayan natin na hindi pa nakapagpaparehistro ng kanilang SIM dahil inaprubahan ng ating Pangulo ang 90 days extension. So 3 buwan yan. Para doon sa mga nasa medyo malaki-laki pa yung hindi nakapagpaparehistro kasi 168 million yung mayroong SIM dito sa atin. At nasa halos 50% pa lang yung nakapagpaparehistro. Kaya inaasahan nila sa 90 days, aabot ng 100 million at least yung makapagpaparehistro. Sinubukan ko nang mag-register Hindi naman mahirap, madali lang. Hindi ko lang din alam, syempre may kanya-kanyang dahilan ng ating mga kababayan kung bakit ayaw nilang magparehistro, ayaw nilang i-rehistro yung kanilang SIM. Sunny at Marie. Alam mo dito sa aming lugar, Marie, dito, Abigo, sa Amerika, ang lahat ng mga SIM card officially naka-register yan sa mga phone carrier dito. Very advantageous din dahil sa business lalo na. Dahil kapag halimbawa tatawag ang isang tao, yung yung telepono ng tinatawagan mo, alam na agad na ikaw yun Kaya very advantageous yan at nakikita natin kung dito sa US kasi, amigo, alam mo, halimbawa, ang tatawag sa iyo ay hindi registered or yung 800 number na yung free toll number kung tawagin, yung mga nagbebenta. Nalalaman mo agad yan sa sa telepono mo na either nagbebenta siya o kaya band number siya o kaya naman ay hindi siya kilala na number. Kaya alam mo na agad kung kailangan mo sagutin o hindi yung tatawag siya. Kaya very advantageous din na naka-register yung mga SIM. Dito sa US, at least sa amin sa US, Marie, magandang rin yan ginagawa dito. Pero alam mo, amigo, sa amin naman dito, kagaya na narinig natin kaninang balita, umiinit na agad. Dahil kahit isang taon pa ang eleksyon dito sa Amerika, ay umiinit na ang usapin ng eleksyon dito sa buong US, amigo. Dahil kanina nga, nagdeklara na si US President Joe Biden na ang kanyang re-election bid ahead ng primary dito ng mga party ng Republican at saka ng Democrat na mangyayari yan within this year din, Marie, Yes, correct. Talagang mainit. Actually, hindi yata lumamig Parang tuloy-tuloy, dire-diretso, Nagkakaroon lang ng iba't ibang mga klase ng balita sa iba't ibang sektor ng gobyerno. Pero nandyan pa rin yan dahil nga una sa lahat yung edad nga ni President Biden at pagkatapos yung kinakaharap ng mga kaso naman ni former President Trump, So hindi rin siya talaga lumamig. At amigo, mukhang alam ko kung bakit medyo nagkakaroon ng delay Sunny, sa pag-register ng mga SIM kasi nasanay tayong mga Filipinos na pwede, mura lang naman ang SIM, pwede tayong magpalit anytime, pipili tayo ng magandang number. So siguro hindi pa rin nila masyadong sigurado, lalo na yung mga prepaid, kung yun ba talaga ang gusto nilang number or magpapalit pa ba sila. Iba naman ang usapan kapag may line ka, di ba? Kasi nandoon na yon. Although pwede ka pa rin namang pumili. Pero tama ka dyan, napaka-advantageous talaga na ang mga SIM cards ay nakaregister. Deterrent din yan doon sa mga nangloloko. Kaya sana nga ay mag-push through ito. May 3 months pa para sa ating mga kababayan. At magandang balita yan, amigo Sherwin. At sana nga ay tayo'y maka-experience na sooner ng ating hot spring or cold spring
diyan sa area naman ng ng Laguna. Huwag kang mag-alala, amigo Sherwin. Ahead of time ay aabisuhan ka namin para maipaghanda mo naman kami ng buko pie. Kaya, Yes. Kung kami Ayan, kung kami naman ay makakauwi sa awat tulong ng Diyos. At pero bago naman na tayo magtapos, nakalimutan kong batiin ng happy 70th birthday. Ayan, ang ating isa sa mga laging nakatune in, si Presina Sadi. Ang kanyang birthday ay sa May 5. Advance happy birthday at tayong lahat ay imbitado. Ayan, pwede kayong mag-join sa Zoom, Sunny at Amigo. At salamat, Amigo Sherwin, at sa lahat ng ating mga correspondents mula naman sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon pa po kayong hindi napanood na balita o nais ninyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share! At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of 2 Corinthians chapter 5 verse 7. For we walk by faith, not by sight. Amen! Napakagandang paalala para sa ating lahat. Ayan. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, April 26, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad, 13:50, mula rito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. At mula naman dito sa Burbank, California, USA, ako si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.